Hello, good morning. Good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog, wala na tayong intro dahil nag-voice over lang tayo mga ka-agri. So, andun si GTV, nagbunot ng mga damo. And then, the same time is nagpatubig tayo sa ating tanim pechay mga ka-agri. Then, nag-request lang ako na pabidyohan ng asawa ko para meron tayong ika-content this time. Kasi nga is hindi tayo makapag-vlog personally kasi busy tayo sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa farming business mga ka-agri tulad nito. So ngayon is explain ko na lang sa inyo mga ka-agri yung mga estratehiya na ginamit namin dito para gumanda yung mga pananim namin na pechay mga ka-agri, mga ka-farmers. Unang-una, siyempre agarang pagpatubig mga ka-agri. So yung technique namin na ginawa dito mga ka-agri, mga ka-farmers is by submerging the pechay para mas ma-absorb nila ng maayos at basang-basa yung plat mga ka-agri, basang-basa yung lupa kasi kinakailangan ng pechay ng maraming tubig. Ayun yung pinaka magandang pamamaraan talaga mga ka-agri, lalong-lalo na dito sa amin is malapit lang sa sapa yung tinamna namin na pechay mga ka-agri. So nag-invest kami ng makinarya para patubig para naman is makaproduce kami ng good quality na pechay. Ito ngayon mga ka-agri, mga ka-farmers, yung pechay namin is nasa 2 weeks from transplanting mga ka-agri, mga ka-farmers. So ngayon is nagbubunot tayo ng mga damo para naman hindi mas mabilis yung damo yung pagtubo kaysa pechay. Pero malalaki na yung pechay natin, hindi na rin makakahabol yung damo mga ka-agri. Pero kinakailangan pa rin natin magbunot kasi nga wala siyang competition sa fertilizer kung maglalagay tayo ng fertilizer mga ka-agri. So yung technique din namin mga ka-agri sa pagtatanim ng pechay ulit is pagkatapos ng pagpapatubig, doon muna kami magpapalagay ng fertilizer mga ka-agri kasi nga basang-basa yung lupa and then mas mabilis matunaw yung abono, lalong-lalo na yung triple 14 na ginamit namin mga ka-agri, mga ka-farmers. So yun yung tips namin sa kumbaga kung gusto ninyong gayahin yung pamamaraan na ginamit ko dito sa pagtatanim ng pechay. So walang problema yan mga ka-agri, mga ka-farmers, as long as makaproduce tayo at then same time makatulong tayo sa kapwa natin mga farmers na ma-inspired para magtanim. Lalong-lalo na ngayon is napakataas yung inflation rate, napakamahal yung mga bilihin tulad ng mga daily goods, yung mga pang araw-araw na nating binibili tulad ng bigas, gulay at mga karne mga ka-agri. So hindi natin i-discourage yung pagtatanim at pag-aalaga ng mga kahayupan, then pagtatanim ng mga gulay, then sa mga rice farmers kasi nga sila yung kumbaga sila yung food chains, yung nagpo-produce ng pagkain sa mga ating mga kababayan mga ka-agri. Yun yung role ng mga farmers mga ka-agri, huwag nilang ismulin dahil iba sa mga farmers is highly kumbaga mas malaki yung kinikita tulad ng mga Chooks to Go Farm, Bounty Farm. So dito sa amin yung pinakamalaking company dito is yung Alturas Group of Company. Yun yung talagang nag-focus sila sa farming. Yung sa kanila naman mga ka-agri, mga ka-farmers is livestock naman yun sa kanila. Yung sa atin naman is yung sa crop mga ka-agri. Hopefully na maganda pa rin yung takbo ng ating pagtatanim dito mga ka-agri para mas marami pa tayong makabigay ng mga employment sa ating mga kababayan, mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito ngayon yung ginagawa ko mga ka-agri is
nagpapatubig tayo sa ating tanim pechay. Kasi nga by next week, by 1 week nito is pwede na siya ma-harvest. Pero yung kinakailangan, iba kasi yung market dito mga ka-agri, mga ka-farmers, kinakailangan quality, malalaki, magaganda yung dahon. Yun yung hinahanap ng market dito mga ka-agri, mga ka-farmers. So hindi na kami gumamit ng direct seeding kasi nga yung direct seeding okay naman siya pero medyo maliliit, mas malalaki talaga yung transplanting mga ka-agri. Kumbaga gumamit lang kami ng direct seeding, kuhaan namin ng punla and then ita-transplant namin, din yung maiiwan, yun yung papalakihin na namin na kumbaga para ding transplanting kasi mayroon na siyang spacing, mga isang dangkal na yung spacing niya mga ka-agri. So ito yung water pump natin, ito yung kinukuha na tubig, malapit na rin maubos kasi nga tag-init mga ka-agri, mga ka-farmers. Tsaga-tsaga lang talaga dito sa pagtatanim at meron din namang maaani mga ka-agri. Kahit papano meron tayong naaani and then meron, nakaka-produce naman tayo ng good quality of pechay. And then meron din tayong ibang crops doon na talong nasa bukid. Pero ang pechay natin is tinanim natin sa rice field. Yun yung kaibahan din. Yun nga, hindi na tayo nagmano-mano sa pagdidilig, submerge lang agad para ang pechay kasi is water loving plant mga ka-agri, mga ka-farmers. Yun yung pinakamaganda sa pechay, mas mabilis siyang tumubo pag basang-basa yung lupa. Pero pag tinipid mo sa tubig, ano lang, kumbaga dahon lang yung malaki pero yung tangkay maliliit. And then after nun, magkukulay pink yung tangkay niya. So it possible na kulang siya sa tubig kasi nga hindi naman siya mamamatay. Yung pechay nakaka-survive naman sa init pero hindi agarang lalaki or hindi tayo makaka-produce ng good quality of pechay na kinakailangan natin i-produce sa market kasi nga kinakailangan din natin na alagaan din. Proper spacing din mga ka-agri, maganda rin lalo na dito sa amin is kinakailangan na malalaki yung puno ng pechay kasi nga pag inaayawan din sa buyer pag maliliit, kumbaga babarati na lang. Kumbaga iba talaga yung, siguro iba sa Bohol kasi is ganun talaga yung kalakaran sa pagpipechay mga ka-agri, mga ka-farmers. So hopefully mga ka-agri, marami kayong natutunan sa video na to kahit voice over lang. So yung mga sinasabi natin doon is more on applicable talaga sa aming mga estratehiya, technique sa pagtatanim ng pechay mga ka-agri. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri. Happy farming!